Hello, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And magre-review tayo ng unit ni Sir Roland of Muntinlupa. Sir, welcome and shout out po sa inyo dyan sa Muntinlupa. This is your unit, the brand new Crossman Phantom. This is the box, semi-automatic Phantom Crossman 4.5mm steel BBs. Okay, tingnan natin yung specs. Yeah, mechanism niya is repeater. Power source is 12G CO2 cartridge, caliber 4.5mm. Ammunition is steel BB. And capacity is 20 rounds. Weight is 1.10 pounds. Length is 6.9 inches. Barrel is smooth bore. Ang sight niya is fixed notch and blade. So, fixed front sight and fixed rear sight. Then, with safety yung slide. Okay? So, yan. Where's the steel BBs? Okay. So, it comes with free steel BBs. 4.5mm na steel BBs. So, ayan siya. Steel BBs 4.5mm for free. Ayan. And also comes with CO2. Okay, may kasama na rin siyang CO2. 12G cartridge. Okay. This is the Crossman P10 Airgun Phantom. Buksan na natin yung box. Ito yung mga kasama sa unit. Owner's manual. And meron siyang official 25 feet qualification target na kasama. This is 5 pieces. 5 pieces. Okay, 5 pieces na target. Paper target. And also comes with the eye protection. Ito yung eye protection. Kasama na rin sa package. At dalawang CO2 na Crossman. And then, dadagdagan natin yan ng 3 ESG. So, magiging 5 CO2 na ang kasama nitong Phantom. Okay, 5 CO2 ang kasama. Okay? Now, this is the Crossman Phantom. And then, take note sir, itong sa trigger, natural talaga from the factory, may mga dents talaga siya. Ayan. So, lahat ng Phantom na nabubuksan namin, ganito talaga. Meron siyang konting dents lang dito sa may trigger. Okay, this is the Crossman Phantom P10. Ano siya? Plastic, no? Fall polymer, synthetic. Hindi siya metal. Hindi na rin siya kinakasa. Okay? Pagka-load ng CO2, load ng BB sa magazine, and you're good to go. Yun. And then, ito yung safety na slide safety niya. Yan. Yung F for fire, S for safety. Yan. Yan yung fire. And then, S for safety. Okay. So, meron din sa Picatinny rail para sa flashlight. Yan. Markings 4.5mm steel BBs. Yung S is stands for steel BBs. Okay. So, ayan. Not a toy. Misuse or careless use may cause serious injury or death. Before using, read owner's manual. Available free at crossman.com. Pero meron naman siyang manual na kasama. Okay, Phantom. Paul synthetic. Plastic lang po siya. Yung hammer hindi gumagana. Ayan. Plastic yan. Tapos yung sight niya is fixed. And fixed nuts. Hindi yan nagagalaw. Hindi rin na-adjust. Pati yung sa rear. Ayan.
It's a compact size lang na airgun pistol. Okay, sa mga gustong mag-avail, this is 6,850 all in, kasama na yung CO2. So this is airgun, no? Hindi siya airsoft. Airgun na po siya. Using these steel BBs. So this is the steel BBs. Ang bala niya ay bulitas na 4.5 mm. So ito yung kanyang bala. Ayan. Bulitas. Ito yung magnet. Ayan. Yung magnet. Dumidikit sa magnet. Okay. Steel BBs 4.5 mm. Okay. 20 rounder capacity. Ito yung magazine, no? 20 rounder. Pero, mas maganda 10 lang ilagay mo dito, sir. Para, spring kasi malambot lang yung spring niya eh. Para hindi rin siya masyadong pressure, no? Tapos, ang paglo-load ng BBs, ganito po. Yung spring, isasagad nyo sa dulo. Yan. Tapos, may lock naman yan. Pwede nyo siyang ilock. Pag sinagad nyo yung spring sa dulo, mag-i-stop siya, may stopper siya. Tapos, lalagyan natin steel BBs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, 10 rounds, 4.5mm steel BBs. Tapos, pag ilalock nyo siya, press nyo lang siya dyan. Ito. Ayan. Tapos, pipigilan nyo. Ayan. Iangat nyo lang to, itong notch, itong parang pinaka-pin niya. Ayan. Angat nyo lang para mag-release yung spring. Ayan. So, ayan na. Ayan. 10 rounds. Tapos, pag isasalpak nyo siya, dahan-dahan lang. Ayan. Okay? So, mamaya na natin isalpak. Kasi wala pa naman siyang CO2. Okay? Then, meron siyang free pala na silicone oil. Free silicone oil. Bago nyo lagyan ng CO2, pinaka-cartridge, patakan nyo tong bulb. May bulb kasi yan eh. Yan yung bulb. Yan. Yan yung bulb. Yan. Patakan nyo yan ng silicone oil. Yan. Para yung mga O-rings, may O-rings kasi yan. Para yung O-rings yan, lubricated. Mas maganda kasi yung mga rubber niyan isa laging lubricated. Okay? Then, lagyan natin ng CO2. Okay? Pasok CO2. Luwagan mo lang yung lock. Then, once na nag-fit, pwede mo itong tanggalin yung cover. Once nag-fit na, and then, ayan, kailangan mabilis po kayo ditong maghigpit, no? Pigilan nyo yung CO2 para hindi umikot. Yan, pipigilan nyo siya dyan, ganyan, pag ito. Yan, pipigilan nyo para hindi umikot. Tapos, kailangan mag-ready tayo, okay? Kailangan mabilis po, okay? 1, 2, 3. Yan. Then, saktong higpit lang din po. Huwag nyo po siyang higpitan ng todo. Kasi yung pinaka-stopper niyan sa ilalim, baka mag-expand. Ano lang yan eh, pot metals lang yan. Baka mag-expand yan. Pag nag-expand yan, doon nagkakaroon ng premature leak. Kaya, yung iba naglalagay sila ng ano dito, yung parang, yung tiplon. Kasi nag-expand na siya dyan eh, yung pinaka-stopper. Sobrang higpit, yung pagkalagay, higpitan talaga ng todo. Yung saktong higpit lang din, wag nyo siyang itotodo. Kasi mag-i-expand yung dito sa may loob, yung stopper niyan. Okay? Malambot lang kasi yun eh. Ito, metal kasi ito eh. So, talagang, yun ang unang masisira kasi ito metal yan. Dumidikit yung, ano dyan eh, yung tawag nito, yung magnet eh. Yan, metal yan eh. Yung CO2 natin, metal yan. Yan. Yung nandito kasi malambot lang na pagka-metal yan. So, pag nape-press siya ng metal, mag-i-expand yun. So, saktong higpit lang. Okay? So, tingnan natin kung may butas na ba siya. Yun. Okay, so may butas na. Okay, wala naman siyang mag. Hindi ko siya nilagyan. Okay, so titingnan natin kung ilang EPS. Kasi nakalagay dito sa box. Nakalagay sa box niya is
480. Yan, up to 480 EPS. So, titingnan natin kung totoo ba yung nakalagay dyan na 480 EPS. Malakas din siya, no? Steel BBs, CO2 powered. Okay, so ngayon, sasalpak na natin yung magazine. Dahil meron siyang libreng eye protection, gamitin nyo yung eye protection, sir, no? Ayan. Dahil nagba-bounce back kasi ang steel BBs, nagre-ricochet yan, so delikado sa mata. Okay. So, salpak na natin yung steel BBs. Yan. Then, sagad sa dulo hanggang sa mag-lock. Okay? Nakasalpak na steel BB, yung magazine. Nakalagay na rin yung CO2. Hindi mo na ikakasayan. Ready to fire na siya. Then, lagay mo lang sa safe para safe tayo. Okay? On na natin yung chrono. Okay, I'm using the steel BBs 5.1 grains. So, this is 5.1 grains. Yung ating chronograph, wala naman siyang grains. Meron siya grams. So, kinonvert ko siya into grams. Yung ating steel BBs, yung ating chronograph kasi wala namang grams yan. So, 5.1, ayan, 5.1 grains, 2 grams. That's 0.33 grams. So, sinet ko siya sa 0.33 grams. Titingnan natin. Ayan, 4.5 mm diameter. Then, 0.33 grams yung ating mass. Yung bigat ng bala. Okay, so ngayon ito-test natin kung ilang EPS. Dito na natin ilagay. Para sure. Okay. Ayos na natin setup. Ayan, okay. So, ngayon, proceed tayo sa chronograph test. Titingnan natin kung ilang EPS po itong Crosman Phantom P10 na unit ni Sir Roland Muntinlupa. Okay, again, this is the brand new Crosman Phantom P10 airgun using steel BBs 4.5 mm. Okay, test. Lagay lang natin sa fire. Yan. Okay. So, kailangan may eye pro para save. Okay. Firing. Wow. 788.1. Hindi ko in-expect yun na talagang papalo siya ng 788 kasi naka-indicate sa box is 480. Ngayon, pumalo siya ng 788. Oh, galing malakas siya. Okay. 788.1. Okay, so sa mga nagtatanong kung maganda ba ang Phantom, maganda ang Phantom. Nga lang, hindi siya metal. Plastic siya, magaan Magaan, pero yung EPS niya, solid talaga, malakas. Malakas talaga siya. Tinest namin to sa Mocho. Yung Red Horse Beer, yung malaking bote, yung Mocho. Basag talaga. Okay? So, tried and tested na talagang malakas. Okay? So, ngayon lang natin siya na chronograph test. Isa pa. Tapos, 20 rounder pa siya. Okay? Firing. Oh, error. Isa pa. Firing. Error again. Okay, isa pa. 794. Ayan, 794. Though consistent, consistent siya. Ganda rin. Consistent siya. Yung EPS. Firing. Oh, lakas 942.3. 942.3. 942.3. Wow, lakas. Yan, 942.3. So, isa pa. 825.2. Okay, malakas talaga yung Phantom. Solid talaga siya. Okay, so may natitira pang BBs. So, hindi rin to mag-open chamber kasi hindi naman to blowback. Kumbaga,
hindi nagre-reciprocate yung slide. Kasi hindi siya blowback. So, hindi gumagalaw yung slide na yan. Ayan, ganyan lang siya. Pero meron siyang ano dito, parang umuusli na metal. Kasi repeater siya, repeater mechanism siya. Okay? So, proceed tayo sa shooting test. Ang lakas niya, no? Mapalo din ng 900. Okay? So, proceed tayo sa shooting test. Sir Roland. Okay, Sir Roland of Muntinlupa, shooting test tayo. So, ang kagandahan nito, di magazine siya. Yun nga, 20 rounder. Pero, much better, 10 lang lagay mo. Or 15, pwede na yan. Okay, so, Crossman Phantom P10. Firing test. Firing. Oh, sobrang lakas. Laglag yung dalawa. Oh. I'm hitting 2 birds in one bullet. Diba? Sobrang lakas ng impact. Meron akong review nito, previous reviews na talagang kaya niyang ukitin, kaya niyang basagin yung yung tawag nito, yung concrete. Okay? So, isa pa. Firing. Lakas, oh. Then accurate din, ha. Wala na. So, iba yung tunog pag wala na siyang bala, no? Pag wala na siyang BBs. So, again, di siya nag-open slide, no? So, balik lang natin sa safe. Okay? So, sir, hindi ko natatanggalin yung CO2 dahil malapit ka lang naman. Sayang naman pag tinanggal ko. Okay, so, again, Sir Roland, this is your Phantom, Crossman Phantom Airgun. Okay, so, if you have more question, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Okay, thank you, sir, and God bless.